type lang natin yung Z, tapos double enter. Ito yun mga boss, no? Ito yung zooming natin, no? Yung zoom in and zoom out, no? Ngayon, kung hindi natin alam yung zoom, no? Yung Z, kung may roller tayo mga boss sa mouse, roller down, up natin, i-roll lang natin, no? So, ito yung zoom, no? Pero ang talagang command yan is Z. Tapos double enter, no? Ito yan, no? Zoom in, tapos zoom out, no? Drag lang natin na downward, zoom out yan. Upward is zoom in. Ang susunod na command mga boss, shortcut is yung namang P, o yung tinatawag na pan, no? Ayan. Ngayon mga boss, kung meron tayong roller yung mouse natin, no? I-press lang natin yung mouse natin, ito rin yung pan, no? Pero ang talagang command yan is P. Then enter, so magiging kamay siya, no? Ipe-press lang natin yung left button ng mouse natin. Oh, ito na yon, napapan siya, no? Ngayon yung susunod yun namang erase, no? So yung erase, E naman siya. O select lang natin yan, tapos E, then enter. Ayun yun, no? Yan yung erase, no? Ayan. So, ang susunod yun namang U, o yung tinatawag na undo. Ayun yan, no? Undo, ibig sabihin, ibabalik niya yung nawalang object, no? O yung mga previous command, kung ano man yon, i-undo niya, no? O, ang susunod naman yung offset, no? O naman yung shortcut command yan. Tapos specify offset distance, halimbawa 2. Ayan yan, no? So, actually, itong offset na ito, na-discuss na rin natin sa mga previous video natin, no? Yung diniscuss natin yung iba't ibang mga commands, no? Ang susunod na command na dapat nating malaman, yung, syempre, yung L, no? Type L, yan yung line, no? So, kung paano ginawa yung plano na yon, yan yung pag-type ng line, no? O yung L, no? So, na-discuss din naman natin yung paglagay-lagay ng eksaktong sukat ng line, no? Ayan yung shortcut command na L, yung line. Ang susunod na shortcut command na pag-uusapan natin yung C, o yung circle, no? Pwedeng lagyan ng sukat yan, diameter, radius, which is napag-usapan na rin naman natin, no? Ngayon, yung mga shortcut command lang naman yung pinag-uusapan natin. Ang susunod na pag-uusapan natin yung explode naman, no? Yung explode, type lang yung X. Halimbawa ito, yung rectangle na ito, buo siya, no? Kung gusto nating paghiwa-hiwalayin yan, ang command is X. Ayun, no? Yan yung explode. So, ibig sabihin, pasasabugin niya, no? So, magiging hiwa-hiwalay yan. Ayan yung explode, no? Ang susunod na command naman, yung F naman, no? So, yung F, na-discuss na rin naman natin ito. Yan yung fillet, no? So, nilagyan pa nga natin ng radius dito, magiging rounded, no? F, tapos radius, na-discuss natin yung mga option na yon. Halimbawa, ang radius niya is 1. So, select yung dalawang line na ito, yon, dalawang side, no? So, magkaka-radius siya, no? So, kung gusto nating ibalik, F lang uli, ang radius is 0. O, select lang ito, balik sa dati, no? Ayun yan. So, yan yung fillet, no? Ngayon, kung gusto nating lagyan naman ng sukat ito, yung rectangle natin ito, ang susunod na command is yung QD naman, no? Yan yung quick dimension, which is na-discuss na rin naman natin. So, ngayon kasi ang pinag-uusapan natin is yung mga shortcut command, no? Yan yung QD or quick dimension, no? Ayan yan. So, ang susunod na command na pag-uusapan natin yung S, yung stretch, no? Halimbawa, itong sukat na ito o yung rectangle na ito, i-stretch natin. S lang yan, no? Stretch, no? So, ayun, no? Humahaba siya, no? So, which is na-discuss na rin naman natin, kaya lang dati, maaring hindi natin diniscuss yung shortcut command, no? So, S is yung stretch, no? Ang susunod na pag-uusapan nating command naman is yung hatch, no? O yung H. Ayan yan, no? Ayan yung shortcut command ng paglagay ng hatch. Which is na-discuss na rin naman natin yan nung mga previous video.
Pero, maaring hindi natin na shortcut, no? So, yung shortcut command niya is H ng hatch, no? Ang susunod na shortcut command na pag-uusapan natin, yun namang MA, no? O yung match properties, no? MA. So, pwedeng gayahin yung kulay. Halimbawa, itong kulay na ito yung model. Tapos, igagaya doon, ayan yung match properties, no? So, napaka-importante nitong match properties na ito. So, MA. Select yung model color, tapos igagaya ito. So, ayan yan, no? So, ang susunod na shortcut command, syempre yung copy, no? Ang copy is CO. Ayan yan, no? Imbis na i-type natin ng buo, napaka-importante yung alam natin yung mga shortcut na yan. Ayan yung copy o yung CO, no? Ang susunod naman is yung shortcut command na M. Yung M naman na yan is yung move, no? O, ito yung move. So, minove lang niya, no? Inilipat lang niya ng pwesto, no? Ayan yung move. Ang susunod na shortcut command yung RO, no? Yung RO is yan yung rotate, which is na-discuss naman natin yung mga previous video. Pwede nating i-rotate ito, halimbawa 45 degrees. O, ito yun, no? Yun yung rotate o yung RO, no? So, ang susunod na command, yun namang TR, no? So, yung TR, yan yung trim command, no? So, yung trim, o TR, and then, para hindi na tayo mag-select ng boundary, double enter, o yun. Matitrim na natin, no? Lahat ng gusto nating i-trim, no? Ayan yung TR, no? So, ang susunod na command na importante is yung EX. Yung EX, ayan yung extend, no? Double enter. So, pwede nating i-extend yung mga gusto nating i-extend, no? So, ayan yung EX na command o yung extend, no? Ang susunod na command, yung multiple line o yung ML, no? So, ayan yan. Itatype na lang natin ML. Ayan yan. So, multi-line ang tawag dyan. So, pwede tayong gumawa ng dalawang line kaagad, no? Which is, nai-scale din naman yung kapal niyan, no? So, na-discuss naman natin dati, no? Yung ML, no? So, ang susunod na command is yung aligned, no? Yung, which is, ang shortcut niya is AL naman, no? Yung aligned. Halimbawa, meron tayong rectangle dito, no? Which is, na-discuss ko dati. AL lang, i-align natin dun sa naka-slant na yon. So, click lang ito, papunta ron. Ito yung per source point, yung first destination. Ito yung per source point, first destination, second source point, second destination, double enter. Ayun, so na-align na siya, no? Ayan yung aligned o yung AL, no? Ang susunod na shortcut command na yung AR. So, na-discuss din naman natin yung array, no? So, ayan yung array command. Ayan yan. So, i-array niya, no? So, merong mga columns and mga rows, no? Na-discuss pa nga natin yung polar array, no? So, ang susunod na command, yung shortcut command na PL, no? Which is yung polyline, no? O, click lang ito. Itong polyline na ito, nung na-discuss natin, nilagyan natin ng kapal yan. So, hanapin nyo lang yung mga previous command natin. Hanapin nyo lang yung mga previous video natin. Na-discuss natin yung PL, no? So, ito, buo siya, no? So, para hindi maging buo yan, gaya ng diniscuss natin kanina, i-EX lang natin, which is yung explode, no? So, ang susunod na command is yung OP. Importante rin yung OP is yung options, no? So, diniscuss nga natin dati yung pag-adjust na dito ng crosshair pointer natin, no? So, ito yon, lumiit na lang yung pointer natin. So, yan yung OP. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.